Sa araw na iyon, maaga pa lang ay gising na si Marco de la Cruz. 27 taong gulang, payat ang pangangatawan, kayumanggi ang balat, at may mga matang sanay yumuko bago pa man tumingin ang iba. Isa siyang karpintero sa maliit na bayan, masipag, tahimik, at kilala sa pagiging magalang. Wala siyang mamahaling damit, walang kotse, at lalong walang apelyidong kilala. Ang tanging meron siya ay dignidad at pusong marunong magmahal. Ang babaeng nililigawan niya ay si Andrea Villanueva. 24 na taong gulang, nagtapos ng kolehiyo, maganda sa paningin ng bayan, maputi, mahinhin at galing sa pamilyang may kaya. Ang ama niya ay isang lokal na negosyante, at ang ina ay kilala sa pagiging istrikta pagdating sa reputasyon. Lumaki si Andrea sa mundong maayos, planado, at puno ng inaasahan ng iba. At naroon din si Rogelio Villanueva, ang ama ni Andrea, isang lalaking sanay husgahan ang tao base sa suot, sasakyan, at kakayahang magbigay ng marangyang buhay. Para sa kanya, ang pag-ibig ay dapat may kasamang seguridad at pangalan. Sa araw na ito, unang beses naman liligaw si Marco ng pormal. Buong gabi siyang hindi nakatulog, iniisip kung tama ba ang gagawin niya. Wala siyang kotse. Wala siyang motor. Ang kaya lang niya ay tricycle ng kapitbahay. Bago umalis, humarap siya sa maliit na salamin sa bahay. Maayos ang suot, plansadong polo, kupas na maong, at sapatos na ilang beses nang natahi. Huminga siya ng malalim. Hindi yaman ang dadalhin ko, bulong niya sa sarili, kundi respeto. Sa labas, naghihintay ang tricycle. Kumalansing ang makina habang umaandar sila papunta sa bahay ng mga Villanueva. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, kung gusto mo ng mga kwentong tungkol sa dignidad, pagmamahal, at mga taong minamaliit pero may malalim na halaga, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Dahil minsan, ang mga kwentong akala natin ay simple sila pala ang may pinakamalaking aral. Pagdating ni Marco sa tapat ng malaking gate ng mga Villanueva, agad siyang napatingin sa paligid. Tahimik ang loob, malinis ang bakuran, at halatang may kayaang nakatira. Bumaba siya sa tricycle at nagbayad. Hindi pa man siya nakakalayo, may isang katulong na agad tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Kayo po, tanong nito, may bahagyang pag-aalinlangan. Opo, sagot ni Marco, mahinahon. Manliligaw po sana ni Andrea. Sandaling tumingin ang katulong sa tricycle na papalayo, saka muling tumingin kay Marco. Walang sinabi, pero malinaw ang mensahe sa mata. Pinapasok siya sa sala. Doon, nakaupo si Rogelio Villanueva, nagbabasa ng dyaryo. Hindi man lang tumingala agad. Siya na po ang manliligaw, sabi ng katulong. Dahan-dahang ibinaba ni Rogelio ang dyaryo. Tiningnan si Marco, hindi bilang tao, kundi parang bagay na sinusuri kung may silbi. Tricycle, tanong niya, malamig ang tono. Opo, sagot ni Marco, diretso ang tingin pero hindi mayabang. Iyon lang po ang kaya ko sa ngayon. Napangisi si Rogelio. Sa tricycle ka manliligaw sa anak ko. Tahimik ang sala. Lumabas si Andrea mula sa kwarto, at nang makita si Marco, bahagya siyang umiti, pero agad ding nawala nang marinig ang tono ng ama niya. Marco, mahina niyang bati. Andrea, sagot ni Marco, may ngiting pilit pinatatag. Alam mo ba, sabi ni Rogelio, tumayo, na ang anak ko ay sanay sa komportable. Sa matinong buhay. Opo, sagot ni Marco. At nirerespeto ko po iyon. Respeto, natawang walang saya si Rogelio. Ang respeto, pinapakita. Hindi sinasabi. At hindi mo iyon mapapakita kung tricycle lang ang kaya mong ihatid. Parang may humigpit sa dibdib ni Marco. Ramdam niya ang mga matang nakatingin, ng mga katulong, ng mga kamag-anak na nasa kabilang kwarto. Ramdam niya ang hiya. Pero hindi siya yumuko. Sir, sabi niya, nanginginig pero malinaw, wala po akong maipapangako na marangyang buhay. Pero maipapangako ko po ang sipag, katapatan, at pag-aalaga sa anak ninyo. Tumawa si Rogelio, malakas. Narinig niyo iyon? Pangako. Pangako ng lalaking walang sasakyan. Namula ang mata ni Andrea. Papa, tama na po. Hindi, mariing sagot ng ama. Dapat matuto ang lalaking ito kung saan siya nababagay. Tahimik na tumayo si Marco. Huminga siya ng malalim. Salamat po sa oras ninyo, sabi niya, magalang. Hindi ko po pagsisisihan na sinubukan kong maging totoo.
Lumabas siya ng bahay na dala ang hiya at sakit. Sa labas, muli siyang sumakay sa tricycle, nakayuko, tahimik, pero hindi durog. Hindi niya alam na ang araw na iyon, ang araw ng kahihiyan, ay simula ng isang pagbabagong magugulat sa lahat. At sa susunod na mangyayari, muling magtatagpo ang kanilang mga landas sa isang sitwasyong hindi kayang bilhin ng kahit anong sasakyan o pangalan. Hindi na muling bumalik si Marco sa bahay ng mga Villanueva matapos ang araw na iyon. Sa halip, ibinaon niya ang sakit sa trabaho. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, nasa pagawaan na siya, humahawak ng martilyo, nagpapako ng kahoy, nagpapawis hanggang mangalay ang mga braso. Sa bawat hampas ng martilyo, para bang pinupukpok niya ang hiya at galit na ayaw niyang manatili sa puso niya. Alam ni Andrea ang nangyari at hindi siya matahimik. Ilang beses niyang sinubukang tawagan si Marco, pero palaging hindi nasasagot. Kapag dumadaan siya sa bayan at may makitang tricycle, naaalala niya ang huling tingin ni Marco bago ito umalis, hindi galit, hindi panunumbat, kundi tahimik na pagtanggap na mas masakit pa kaysa sigaw. Papa, sobra na po ang ginawa ninyo, minsan niyang sinabi habang naghahapunan sila. Hindi man lang siya tiningnan ni Rogelio. Masakit ang katotohanan, anak. Pero mas masakit ang magising isang araw na wala kang kinabukasan. Hindi po kotse ang sukatan ng kinabukasan, sagot ni Andrea, nanginginig ang boses. Sa mundong ito, mariing sagot ng ama. Sa kabilang banda, dumating ang isang pagkakataong hindi inaasahan ni Marco. Isang kontraktor mula sa syudad ang naghahanap ng mga bihasang karpintero para sa isang malaking proyekto, isang eco-resort na itatayo malapit sa bayan. Maraming sumubok pero kakaunti ang pumasa. Tahimik lang na nag-apply si Marco, dala ang mga lumang litrato ng mga bahay na siya mismo ang nagtayo. Nang makita ng kontraktor ang gawa niya, matagal itong hindi nagsalita. Ikaw ang gumawa nito, tanong nito. Opo, sagot ni Marco. Hindi ka lang karpintero, sabi ng kontraktor. May mata ka para sa detalye. Doon nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ni Marco, hindi biglaan, hindi dramatiko, pero tuloy-tuloy. Naging foreman siya ng isang maliit na grupo. Mas malaki ang sahod. Mas mabigat ang responsibilidad. Mas kaunti ang tulog. Pero bawat gabi, umuuwi siyang may kaunting dignidad na nadadagdag sa dibdib. Isang taon ang lumipas. Sa bayan, may malaking pagtitipon. Ipinagdiriwang ang halos tapos ng resort, isang proyektong inaasahang magbibigay ng trabaho at turismo. Nandoon ang mga negosyante, mga opisyal, at syempre, ang pamilya Villanueva. Isa ang kumpanya ni Rogelio sa mga naging supplier ng materyales. Habang nag-ikot ang mga bisita, may dumating na konvoy, hindi marangya pero maayos. Bumaba ang isang lalaking nakasimple ngunit malinis na damit. Tahimik ang kilos, diretso ang tindig. Si Marco. Hindi na siya dumating sakay ng tricycle. Dumating siya bilang site manager, hindi para magpakitang yaman, kundi para siguraduhing maayos ang huling inspeksyon. Napatingin si Andrea. Parang huminto ang mundo. Marco, mahina niyang sabi. Lumingon si Marco. Nagkita ang kanilang mga mata, walang galit, walang pagmamataas. May ngiti. Totoo. Buo. Congratulations, sabi ni Andrea, nilalabanan ang kaba. Narinig ko ikaw na raw ang namamahala rito. Trabaho lang, sagot ni Marco. Marami pa akong kailangang patunayan. Sa di kalayuan, nakita ni Rogelio ang tagpong iyon. Lumapit siya, kunot ang noo. Ikaw, tanong niya, hindi maitago ang gulat. Ikaw ang site manager. Opo, sagot ni Marco, magalang pa rin. Salamat po sa pagkakataon niyo bilang supplier. Hindi agad nakasagot si Rogelio. Sa unang pagkakataon, wala siyang hawak na panghusga. Tiningnan niya ang paligid, ang gusaling halos tapos na, ang mga taong rumespeto kay Marco, ang paraan ng paggalaw nito na may kumpiyansang hindi hiniram. Lumunok si Rogelio. Mukhang mali ang una kong tingin. Ngumiti si Marco, hindi mapanukso, hindi mapaghiganti. Lahat po tayo may pagkakataong matuto. Tahimik ang sandali. Si Andrea, sa gilid, ay may luha sa mata, luha ng pag-asa. At doon, sa lugar na minsang pinagpawisan ni Marco, muling nagtagpo ang kanilang mga landas, hindi na bilang lalaking pinahiya, kundi bilang taong pinanday ng panahon at sipag. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento.
Dahil ang susunod na hakbang ay hindi na tungkol sa trabaho o pera, kundi sa tanong kung mailakas pa bang harapin ang nakaraan at bigyan ng bagong pagkakataon ang pusong minsang nasaktan. Matapos ang araw na iyon sa resort, hindi na nawala sa isip ni Andrea ang anyo ni Marco, hindi dahil sa posisyon nito, hindi dahil sa respeto ng mga tao sa paligid, kundi dahil sa katahimikang dala nito. Iba na ang tingin nito sa mundo. Parang mas malalim. Parang mas mabigat ang pinagdaanan. Ilang araw ang lumipas bago siya nagkalakas loob na puntahan ang lumang pagawaan kung saan dati nagtatrabaho si Marco. Sarado na iyon. May karatulang nakapaskil, lumipat na po ang may-ari. May kumurot sa dibdib niya. Doon niya napagtantong habang siya inanatili sa komportabling buhay, si Marco ay naglakbay sa landas ng pagbabago, mag-isa. Sa gabi ring iyon, habang nakaupo si Rogelio sa terasa, naglakas loob si Andrea na muling buksan ang usapan. Papa, sabi niya, mahinahon. Kung sakaling humingi ng tawad si Marco, hahayaan niyo po ba siyang manligaw muli? Napabuntong hininga si Rogelio. Matagal bago siya sumagot. Kung dati, sabi niya, sasagutin kita ng hindi. Pero nakita ko ang ginawa niya, hindi para ipamukha sa akin, kundi para sa sarili niya. Tumigil siya sandali. Hindi ko pa rin alam kung sapat iyon. Kinabukasan, may natanggap na imbitasyon si Andrea. Isang simpleng sulat, walang logo, walang ingranding salita. Imbitasyon para sa soft opening ng resort. Sa ibaba, may perma. Marco de la Cruz. Sa araw ng opening, dumating si Andrea ng mag-isa. Walang bodyguard, walang driver. Gusto niyang maramdaman ang lugar bilang sarili niya, hindi bilang anak ng isang negosyante. Nandoon si Marco, abala pa rin, nakikipag-usap sa mga tauhan, inaayos ang huling detalye. Nang makita niya si Andrea, huminto siya. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Hindi ako pumarito bilang bisita, sagot ni Andrea. Pumarito ako para makinig. Naglakad sila sa gilid ng gusali, kung saan tanaw ang dagat. Tahimik ang hangin. Walang ibang saksi kundi ang alon. Hindi kita hinanapan, biglang sabi ni Marco. Hindi dahil ayaw kita, kundi dahil kailangan kong hanapin muna ang sarili ko. Tumango si Andrea. At ako naman nanahimik dahil natakot akong ipaglaban ka. Masakit ang katotohanan pero totoo. Umupo sila sa isang kahoy na bangko, ang bangkong si Marco mismo ang nagdisenyo. Hindi ko alam kung kaya ko pang manligaw, sabi ni Marco, diretsyo. Hindi na ako yung lalaking handang magtiis ng kahihiyan para lang masabi na mahal kita. Pero mahal pa rin kita. Napaluha si Andrea. Hindi ko kailangan ng sasakyan, Marco. Ang kailangan ko ay lalaking pipili sa akin kahit mahirap. Tahimik silang naghawak ng kamay, walang pangako, walang katiyakan. Tanging desisyong subukan muli. Ngunit ang mundo ay hindi agad bumibigay. Nang mabalitaan ni Rogelio ang muling pagkikita nila, nagkaroon ng tensyon sa bahay. Hindi sapat ang isang proyekto, mariin niyang sabi. Ang buhay ay mahaba. Pero Papa, sagot ni Andrea, mas mahaba ang pagsisisi. Dumating ang araw na kinailangang pumili si Marco, tanggapin ang alok ng trabaho sa ibang bansa, mas malaki ang kita, mas mabilis ang pag-angat, pero malayo kay Andrea o manatili at buuin ang relasyong muling sinusubukan. Sa gabi bago ang desisyon, naglakad si Marco sa lumang ruta ng tricycle, ang daang minsang dinaanan niya ng puno ng hiya. Ngayon, wala na ang hiya. May kapalit itong tapang. Kinabukasan, hinarap niya si Andrea. Hindi ako aalis, sabi niya. Dito ko gustong buuin ang lahat, kahit mabagal. Umiti si Andrea, umiiyak. Hindi kita pipigilan kung umalis ka. Hindi mo kailangan, sagot ni Marco. Pinili na kita. Sa wakas, hinarap ni Marco si Rogelio, hindi para magmakaawa, kundi para magsalita bilang pantay. Hindi po kita sisisihin sa nakaraan, sabi niya. Pero hindi ko rin po iyon kakalimutan. Ang hinihingi ko lang pagkakataong patunayan na ang respeto ay hindi dumarating sakay ng kotse, kundi kasama ng panahon. Matagal na katahimikan ang sumunod. At sa katahimikang iyon, isang ama ang kinailangang harapin ang sarili niyang paniniwala. Matagal na nakatayo si Rogelio sa harap ni Marco. Walang galit sa mukha nito pero wala ring lambing. Para itong taong sanay magdesisyon ng mabilis, pero ngayon ay natigil, dahil sa unang pagkakataon, hindi negosyo ang nakataya, kundi konsensya.
Alam mo, mabigat na sabi ni Rogelio, noong araw na dumating ka rito sakay ng tricycle, nakita ko sa'yo ang lahat ng kinatatakutan ko para sa anak ko. Tahimik lang si Marco. Hindi siya sumagot. Hindi siya nagdepensa. Takot akong maghirap siya, ipinagpatuloy ni Rogelio. Takot akong balang araw, sisihin niya ako dahil hinayaan kong magmahal siya ng lalaking walang maibigay. Huminga siya ng malalim. Pero mas natatakot pala akong makita siyang tumanda na may tanong sa puso, paano kung? Napatingin si Andrea sa ama. Hindi siya umimik, pero ang mga mata niya ay punang pagsusumamo. Hindi ako hihingi ng tawad sa paraan ng pagpapalaki ko sa anak ko, sabi ni Rogelio. Pero hihingi ako ng tawad sa paraan ng pagtrato ko sa'yo. Bahagyang yumuko ang ulo ni Marco, hindi bilang tanda ng panalo, kundi ng paggalang. Hindi ko hinihiling na tanggapin niyo ako agad, dagdag ni Marco. Handa po akong maghintay. Tumango si Rogelio. Hindi kita bibigyan ng basbas ngayon. Pero hindi na rin kita haharangin. Parang may nabunot na tinik sa dibdib ni Andrea. Hindi iyon perpektong sagot, pero sapat na iyon para huminga. Mula noon, dahan-dahan ang lahat. Walang ingranding ligawan. Walang paandar. Si Marco ay bumalik sa dati niyang ugali, dumadalaw paminsan-minsan, tumutulong sa bahay kapag kailangan, at higit sa lahat, hindi kailanman ipinagmalaki ang narating. Kapag may nagtatanong kung bakit wala pa rin siyang kotse, ngumingiti lang siya. Hindi pa kailangan. Sa isang okasyon, nagkasakit si Rogelio. Na-confine sa ospital dahil sa alta presyon. Abala ang mga kamag-anak, ang mga negosyo, ang mga taong sanay umasa sa kanya. Pero ang madalas na naroon, tahimik sa sulok, ay si Marco. Nagdadala ng prutas, nag-aayos ng papeles, minsang nagbabantay magdamag kahit hindi hinihingi. Isang gabi, nagising si Rogelio at nakita si Marco sa upuan. Bakit nandito ka? Tanong niya, mahina ang boses. Wala pong ibang gagawa, sagot ni Marco. At pamilya po kayo ni Andrea. Matagal na nakatitig si Rogelio sa kisam. Alam mo ba, sabi niya, ang tunay na yaman. Yung may taong pipili sa'yo kahit wala ka nang maibigay. Hindi sumagot si Marco. Ngumiti lang siya. Pagkalipas ng ilang buwan, sa isang simpleng hapunan sa bahay ng mga Villanueva, walang bisita, walang kamera, walang yabang, tumayo si Rogelio at hinarap si Marco. Kung handa ka pa rin, sabi niya, manligaw ka ulit. Hindi bilang lalaking dumating sakay ng tricycle, kundi bilang lalaking naglakad papunta rito ng may dangal. Napaluha si Andrea. Hindi na niya napigilan ang yakap. At sa gabing iyon, walang palakpakan, walang ingranding tagpo, pero may katahimikang puno ng kapayapaan. Ang lalaking minsang pinahiya dahil sa tricycle ay hindi na kinailangang magpakitang gilas. Dahil ang tunay na gulat ay hindi sa kanyang narating, kundi sa kung sino siya na natiling maging. Dito muna tayo titigil. Lumipas ang mga linggo na tila mas tahimik kaysa dati, pero sa katahimikang iyon ay may unti-unting paghilom. Hindi na lihim ang muling panliligaw ni Marco kay Andrea. Alam ito ng mga kapitbahay, ng mga kaibigan, at higit sa lahat, ng ama ni Andrea na ngayon ay mas madalas nang manahimik kaysa magsalita. Hindi nagbago ang paraan ni Marco. Kapag dumadalaw siya, minsan may dalang pandesal sa umaga, minsan prutas sa hapon. Walang bulaklak na mamahalin, walang kahong may tatak ng sikat na tindahan. Ang dala niya ay oras, oras na makinig, oras na umunawa, oras na manatili kahit walang kapalit. Isang hapon, nadatna ni Andrea si Marco sa bakuran, inaayos ang sirang upuan. Nakaupo si Rogelio sa di kalayuan, pinapanood lang. Walang puna. Walang utos. Hindi mo na kailangang gawin yan, sabi ni Andrea. Ngumiti si Marco. Gusto ko. At doon napansin ni Andrea ang mga kamay ni Marco. May mga pilat, may bakas ng pagod, pero maingat. Mga kamay na hindi sanay humawak ng manibela ng mamahaling sasakyan, pero sanay humawak ng responsibilidad. Isang gabi, naglakad sila sa dating ruta ng tricycle. Tahimik ang kalsada, may mga ilaw na dilaw sa gilid. Huminto sila sa kanto kung saan dati siyang bumaba, dala ang hiya at bigat ng dibdib. Dito ka huminto noon, mahina niyang sabi. Tugon ni Marco. Akala ko katapusan na. Pero simula pala, sagot ni Andrea. Nagkatinginan sila. Walang halik. Walang drama.
Isang mahigpit na hawak kamay lang, parang pangakong hindi kailangang bigkasin. Sa bahay ng mga Villanueva, unti-unting nagbago ang hangin. Hindi na malamig. Hindi na rin mainit. Sapat lang para makagalaw ang lahat. Minsan, si Rogelio na mismo ang nagtatanong kay Marco tungkol sa trabaho. Minsan, humihingi ng opinyon. Maliit na bagay, pero para kay Marco, malaki na. Isang araw, may dumating na paanyaya para kay Marco, isang regional project, mas malaki, mas prestihiyoso. Muling may pagpipilian. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa sa pagdedesisyon. Anong gusto mo? Tanong niya kay Andrea. Gusto kong piliin mo ang tama, sagot niya. Hindi ang madali. Pinili ni Marco ang proyektong magbibigay ng trabaho sa mas maraming tagabayan, kahit mas mabagal ang kita. Nang marinig iyon ni Rogelio, tahimik lang itong tumango. Walang papuri, pero may respeto. Isang umaga, dumating si Marco sa bahay, sakay ng tricycle. Nagulat si Andrea. Bakit? Ngumiti si Marco. May gusto lang akong ipaalala. Lumabas si Rogelio. Tiningnan ang tricycle. Hindi na siya tumawa. Hindi na rin siya nainsulto. Dito nagsimula, sabi ni Marco, mahinahon. At kahit may iba na akong pwedeng sakyan, ayokong kalimutan kung sino ako noong wala pa. Matagal na nakatingin si Rogelio. Pagkatapos, tumango siya. Mabagal. Tutu. Kung ganyan ka mag-isip, sabi niya, hindi na mahalaga kung ano ang sinasakyan mo. At sa sandaling iyon, ang tricycle, na minsang naging simbolo ng kahihiyan, ay naging alaala ng tapang, pagtitiis, at paninindigan. Hindi pa tapos ang kwento. May huling hakbang pang tatahakin. Isang desisyong magpapatibay sa lahat ng pinagdaanan, hindi bilang patunay sa mundo, kundi bilang pangako sa isa't isa. Kapag handa ka na sa huling yugto, sabihin mo lang. Dumating ang panahong hindi na kailangang itanong kung seryoso pa ba si Marco o kung totoo pa ba ang nararamdaman ni Andrea. Kitang-kita iyon sa maliliit na bagay, kung paano maghintay si Marco kahit gabing-gabi na, kung paano si Andrea mismo ang nagtitimpla ng kape para sa kanya, kung paano si Rogelio ay hindi na umaalis ng mesa kapag naroon ang binata. Isang gabi ng tag-ulan, biglang nawala ng kuryente sa buong lugar. Tahimik ang bahay, tanging tunog ng ulan ang maririnig. Nasa sala silang tatlo. Walang telebisyon. Walang cellphone na may signal. Marco, biglang sabi ni Rogelio, parang may bigat ang boses, may itatanong ako. Tumayo si Marco. Opo. Kung dumating ang araw na mahirapan ka ulit kung mawala ang trabaho, kung bumalik sa simula, kaya mo pa ring panindigan ang anak ko. Hindi nagmadali si Marco sa pagsagot. Tumingin siya kay Andrea, saka bumalik ang tingin kay Rogelio. Sir, sabi niya, noong una po akong dumating dito, wala na po akong kahit ano. At kung babalik man ako roon, hindi pa rin po magbabago ang desisyon ko. Tahimik ang sala. Tila mas malakas pa ang patak ng ulan. Dahan-dahang tumango si Rogelio. Iyon ang sagot na matagal ko nang hinihintay. Kinabukasan, maagang nagising si Andrea. May kaba sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may mangyayaring mahalaga. Tama ang pakiramdam niya. Dumating si Marco bandang hapon, simple ang suot, tahimik ang kilos. Sa kamay niya, walang singsing, walang bulaklak. Lumapit siya kay Rogelio, diretsong tumingin. Sir, sabi niya, hindi po ako perpektong lalaki. Hindi rin po ako mayaman. Pero handa po akong bumuo ng pamilya, kahit dahan-dahan. Kinuha ni Rogelio ang isang sobre mula sa mesa. Iniabot niya kay Marco. Hindi yan pera, sabi niya. Basahin mo. Binuksan ni Marco ang sobre. Isang lumang litrato ang laman, si Rogelio, bata pa, nakatayo sa tabi ng isang lumang bisikleta. Sa likod, may sulat kamay. Dito rin ako nagsimula. Nangingilid ang luha ni Rogelio. Akala ko nalimutan ko na kung paano maging katulad mo. Tahimik na lumapit si Andrea. Hinawakan niya ang kamay ng ama. Papa, mahina niyang sabi, salamat. Sa unang pagkakataon, niyakap ni Rogelio si Marco, walang kondisyon, walang pag-aalinlangan. Hindi naging enggrande ang kasunod na mga araw. Walang marangyang kasal agad. Walang balita sa dyaryo. Ang mahalaga, malinaw ang direksyon.
At isang umaga, sa parehong kalsadang minsang dinaanan ng tricycle, muling bumiyahe si Marco, ngunit ngayon, hindi na mag-isa. Sa tabi niya, si Andrea. Magkahawak ang kamay. Tahimik. Payapa. Hindi nila kailangan ng mamahaling sasakyan para maramdaman na nasa tamang direksyon sila. Dahil minsan, ang mga taong pinahiya sa simula sila ang pinakamatibay kapag dumating na sa dulo. Tahimik ang bayahe ng tricycle habang binabagtas ni na Marco at Andrea ang kalsadang minsang puno ng sakit. Ngayon, pareho pa rin ang daan, pareho pa rin ang alikabok at ingay ng makina, pero iba na ang laman ng dibdib nila. Hindi na kaba. Hindi na hiya. Kundi kapanatagan. Pagdating nila sa dulo ng kalsada, huminto ang tricycle. Bumaba sila. Sa tapat nila, tanaw ang maliit na lot na matagal nang binili ni Marco gamit ang unang ipon niya sa resort. Wala pang bahay. May ilang kahoy, ilang semento, at isang lumang karatula. Dito, tanong ni Andrea, may halong ngiti at luha. Sagot ni Marco. Hindi pa ito tahanan. Pero pwede na itong simulan. Hinawakan ni Andrea ang kamay niya ng mas mahigpit. Kahit mabagal. Basta magkasama, tugon ni Marco. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting umusad ang buhay. Hindi madali. May mga araw na kulang ang pera, may gabing pagod na pagod si Marco, may sandaling napapatanong si Andrea kung sapat ba ang lahat. Pero sa tuwing may duda, laging bumabalik ang alaala ng unang araw, ang tricycle, ang kahihiyan, at kung paano nila nalampasan iyon nang hindi nagkakahiwalay. Isang hapon, dumating si Rogelio sa load. Wala siyang kasamang tauhan. Simpleng damit lang. Tahimik siyang nagmasid habang nagtatrabaho si Marco. Hindi ka humingi ng tulong, sabi niya. Hindi po, sagot ni Marco. Pero tatanggap po ako kung ialok. Ngumiti si Rogelio, hindi ang ngiting negosyante, kundi ng isang ama. Magdadala ako ng semento bukas. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sapat na iyon. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo na ang maliit na bahay. Walang bakod na bakal, walang mamahaling disenyo. Pero may ilaw sa gabi. May tawanan sa loob. May hapagkainang pinag-ipunan ng alaala. At sa araw na inimbitahan nila ang pamilya at ilang kaibigan para sa simpleng salu-salo, may isang bagay na napansin ng lahat. Sa gilid ng bakuran, nakaparada ang isang tricycle. Hindi iyon lumang alaala ng kahihiyan. Isa na itong paalala ng simula. Tumingin si Andrea kay Marco. Hindi mo na kailangang patunayan ang kahit ano. Ngumiti si Marco. Hindi ko na nga po sinubukan. At sa sandaling iyon, malinaw ang isang katotohanan, hindi lahat ng gulat ay dumarating sa anyo ng yaman o kapangyarihan. Minsan, dumarating ito sa anyo ng pananatiling totoo kahit kailan, kahit kanino. Dumating ang araw na tahimik ngunit mabigat sa damdamin, ang araw na napagkasunduan nilang gawing simple, ngunit totoo ang kanilang pangako. Walang imbitasyong marangya, walang tent na may kristal na ilaw, walang bandang tutugtog ng malalakas na kanta. Ang kasal ni na Marco de la Cruz at Andrea Villanueva ay ginanap sa maliit na simbahan sa bayan, sa parehong lugar kung saan minsang nagdasal si Marco mag-isa matapos siyang mapahiya. Maaga pa lang, naroon na si Marco. Nakabarong na hindi mamahalin pero plansado at sukat sa kanya. Tahimik siyang nakaupo sa unang hanay, hawak ang rosaryo ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim, parang muling binabalikan ang lahat, ang unang biyahe ng tricycle, ang mga matang tumingin sa kanya na puno ng paghusga, ang mga gabing halos sumuko siya, at ang mga umagang pinili niyang bumangon pa rin. Sa labas ng simbahan, dumating si Andrea. Walang ingranding sasakyan. Isang simpleng kotse lang. Bumaba siya na may ngiting nanginginig, hindi sa kaba, kundi sa dami ng alaala. Lumakad siya sa gitna ng simbahan, at nang magtagpo ang mga mata nila ni Marco, parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Sa isang gilid, nakatayo si Rogelio Villanueva. Tahimik. Walang yabang. Nang tingnan niya si Marco, hindi na niya nakita ang lalaking sakay ng tricycle. Nakita niya ang lalaking piniling manatili kahit mahirap, lalaking hindi iniwan ang anak niya kahit pwede na. Habang binibigkas ang mga panata, walang salitang sobra. Walang pangakong magarbo. Tanging pangakong manatili. At ikaw, Marco de la Cruz, tanong ng pari, tatanggapin mo ba si Andrea Villanueva, sa hirap at ginhawa?
Opo, sagot ni Marco, buo ang boses. Kahit walang sasakyan. May bahagyang tawanan sa simbahan, pero hindi panlilibak, kundi pag-unawa. At ikaw, Andrea Villanueva, tanong muli, tatanggapin mo ba si Marco de la Cruz, sa hirap at ginhawa? Opo, sagot ni Andrea, may luha sa mata. Kahit maglakad pa kami. Pagkatapos ng seremonya, sa labas ng simbahan, may naghihintay. Isang tricycle. Hindi ito dekorasyon. Hindi ito biro. Ito ang pinili nila. Nagulat ang ilang bisita. May napangiti. May napaluha. Lumapit si Rogelio at marahang hinaplos ang gilid ng tricycle. Dito rin ako magsisimula ulit, sabi niya, mahina, parang para sa sarili. Sumakay sina Marco at Andrea. Magkahawak ang kamay. Habang umaandar ang tricycle palayo, walang ingay ng makina ang mas malakas kaysa sa tibok ng dalawang pusong hindi sumuko. At doon nagtatapos ang kwento, hindi sa yaman, hindi sa gulat ng iba, kundi sa tahimik na katotohanang ang dignidad ay hindi kailanman nasusukat sa sinasakyan, kundi sa kung paano ka tumayo matapos kang maliitin. Tahimik ang umaga ng sumunod na araw matapos ang kasal. Walang trompeta ng selebrasyon, walang balitang kumalat sa buong bayan. Ngunit sa maliit na bahay na itinayo ni Marco de la Cruz at Andrea Villanueva, may liwanag na dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng kortina, liwanag na tila paalala na ang simula ay hindi kailangang maingay para maging makabuluhan. Nagising si Marco sa amoy ng kape. Bumangon siya at nakita si Andrea sa maliit na kusina, nakatsinelas, nakapusod ang buhok, tahimik na nagtitimpla. Hindi na siya nakabestida, hindi na rin anak ng negosyanteng may apelyido. Isa na siyang asawa, kasama sa pagbuo, hindi sa pag-asa lang. Maaga ka, sabi ni Marco, may ngiting inaantok. Sanay ako, sagot ni Andrea. Gusto kong matutunan ang ritmo mo. Umupo sila sa mesa, isang mesa na sila mismo ang nagbuhat at nag-assemble. Walang pilak na kubyertos. Walang mamahaling plato. Ngunit may katahimikang hindi kailanman nabili ng pera. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang bumalik sa normal ang takbo ng buhay, trabaho sa umaga, pagod sa gabi, tawanan sa pagitan. Si Marco ay patuloy na namahala sa mga proyekto sa bayan, mas pinipili ang mga trabahong may pakinabang sa marami kaysa sa mabilis na kita. Si Andrea naman ay nagturo sa pampublikong paaralan, isang desisyong ikinagulat ng ilan, ngunit ipinagmalaki ng marami. Hindi na niya hinintay ang pahintulot ng mundo. Pinili niya ang lugar kung saan kailangan siya. Minsan, habang pauwi sila galing palengke, dumaan ang isang mamahaling sasakyan. Saglit na huminto sa tabi nila. Bumaba ang isang lalaki, maayos ang suot, may kumpiyansang dala. Marco, tawag nito. May offer ako. Malaki. Syudad. Tahimik na nakinig si Marco. Tumingin siya kay Andrea, saka bumalik sa lalaki. Salamat, sagot niya. Pero may ginagawa pa ako rito. Umalis ang sasakyan. Naiwan ang alikabok. At sa alikabok na iyon, walang panghihinayang, tanging katiyakang ang desisyon ay kanila. Sa bahay ng mga Villanueva, may pagbabago ring unti-unting nagaganap. Si Rogelio Villanueva ay hindi na kasing ingay sa mga pulong. Mas madalas na siyang makitang tahimik, nagbabasa, minsan ay nag-iisa sa terasa. May mga gabing hindi siya makatulog, hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa mga alaala. Ang batang sarili niya, ang bisikletang kinahihiya noon, ang mga pangarap na minsang kinailangan niyang itago para lang tanggapin ng mundo. Isang hapon, nagpasya siyang dalawin ang mag-asawa. Wala siyang pasabi. Dumating siya sakay ng sariling sasakyan, ngunit bumaba siya bago pa man pumasok sa kalsadang lupa. Nilakad niya ang natitirang distansya. Pagdating niya, nadatnan niyang nag-aayos si Marco ng bubong, habang si Andrea ay nagdidilig ng mga tanim. Hindi kayo nag-imbita, sabi ni Rogelio, bahagyang nakangiti. Bukas po ang pinto, sagot ni Marco, bumaba at nag-abot ng tubig. Umupo sila sa labas. Walang sermon. Walang paalala. Sa halip, si Rogelio ang nagsalita. Alam mo, sabi niya, marami akong nabili sa buhay ko. Pero may mga bagay pala na hindi ko kailanman naipundar, tulad ng tapang na piliin ang tama kahit hindi praktikal. Hindi sumagot si Marco. Hindi niya kailangang sumagot. Kung may kailangan kayo, dagdag ni Rogelio, hindi bilang biyenan kundi bilang tao.
Ngumiti si Andrea. Sa unang pagkakataon, hindi iyon ngiting naghihintay ng aprobasyon, kundi ngiting nagpapasalamat sa pag-unawa. Lumipas ang mga taon. Hindi biglaan ang pag-unlad, ngunit tuloy-tuloy. Lumaki ang bahay, hindi sa lawak kundi sa alaala. May mga gabing nag-aaway sila ni Andrea, dahil sa pagod, dahil sa pera, dahil sa katahimikan. Ngunit natutunan nilang hindi umatras. Natutunan nilang manatili sa mesa kahit mas madaling tumayo. May mga pagkakataong muling bumalik ang tricycle sa buhay nila, hindi na bilang simbolo, kundi bilang praktikalidad. Kapag umuulan, kapag sira ang sasakyan ng kapitbahay, kapag may kailangang ihatid na bata sa ospital. Si Marco ang nagmamaneho. Si Andrea ang kasama. At sa bawat biyahe, may taong natutong huwag manghusga batay sa una nilang nakita. Isang gabi, may kumatok sa pinto. Isang binatang halatang nahihiya, may hawak na maliit na sobre. Kuya Marco, sabi nito, gusto ko pong magpatulong. Pinagtatawanan po ako dahil tricycle lang ang kaya kong ihatid sa panliligaw. Napatingin si Marco kay Andrea. Ngumiti sila. Pasok ka, sabi ni Marco. May ikukwento kami. At sa gabing iyon, isang kwento ang muling isinilang, hindi bilang babala, kundi bilang paanyaya na huwag sukatin ang sarili sa mata ng iba. Dumating ang araw na ang bayan ay nagkaroon ng bagong plaza. Simple ang disenyo, gawa sa lokal na materyales, may mga bangkong kahoy at punong nagbibigay lilim. Sa isang sulok, may maliit na plakang metal, walang pangalan, walang petsa. Isang pangungusap lang. Ang dangal ay hindi nasusukat sa sinasakyan, kundi sa pinipili mong maging, hindi alam ng marami kung sino ang naglagay nito. Hindi rin mahalaga. Sa huling eksena ng kwento, hindi entablado, hindi kamera, makikita sina Marco at Andrea na magkahawak kamay, naglalakad pa uwi habang papalubog ang araw. Sa likuran nila, maririnig ang mahinang ingay ng tricycle, ang tawanan ng mga bata, ang huni ng ibon. Walang gulat. Walang palakpakan. Ngunit kung may makakakita man sa kanila at magtatanong kung sino ang lalaking minsang pinahiya, dahil tricycle lang ang sinakyan, ang sagot ay hindi na mahalaga. Dahil ang tunay na kwento ay hindi kung paano siya nagsimula, kundi kung paano siya nanatiling totoo hanggang dulo. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Comment down below and share your opinion. We'd love to hear from you.